Hey guys, kumusta? Welcome sa ating event. Ako si Margaret at today pag-usapan natin ng isang sobrang interesting pero medyo controversial na topic, Artificial Intelligence o mas kilala bilang AI. Grabe no, dati parang pang sci-fi movies lang to. Pero ngayon, kasama na natin siya sa pang-araw-araw na buhay. Mula sa chatbots na sumasagot sa atin on time, hanggang sa mga AI-generated art at self-driving cars. Pero habang lumalawak ang gamit ng AI, lumalabas din ang mga tanong tungkol sa ethics. Paano kung bias ang AI? Paano kung naapektuhan ang privacy natin? At kung paano ang mga trabaho maaaring mapalitan ng automation? Kung curious ka rin sa mga isyong to, tara, samahan niyo ako sa discussion natin today. My first Waymo ride. I requested a ride from the app. I was actually pretty nervous. You can unlock the door from the app. It was funny to see people waving at us. 세영이하고 아빠랑 경험해야 되는데. 2 minutes. Alright. Wow. Pwede bang ang school requirement ipagawa na lang sa artificial intelligence na meron sa internet? Ginawa umano yan ng ilang estudyante ng UP Diliman, pero nahalata ng kanilang prof. Kaya iniimbestigahan na. Nakatutok si Ian Cruz. Hello Siri, I'd like to know what is the date today? It's Wednesday, January 18th, 2023. And the weather today? Expect cloudy skies today. Alamin ang date o ang magiging panahon. Ilan lamang ito sa sample na maaring malaman sa tulong ng artificial intelligence gamit ang ating cellphone. Sa social media, ang mga posts na nakasulat sa lingwahe na banyaga sa atin kayang maintindihan sa pamamagitan ng translation gamit ang artificial intelligence. Magagamit din ng AI para malaman ang iba pang bagay. Sa pamamagitan ng AI, pwede nating malaman yung bagay na kagaya nito na halimbawa, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pwede natin siyang picturean gamit ang ating cellphone. Ayan, so lalabas dyan na yun nga, coral siya. At pag kinlik natin, syempre may mga detalye pa ukol sa kanya at may mga iba pang example. So yan yung isa sa mga tulong na naibibigay ng artificial intelligence. Pwede rin gamitin ng artificial intelligence sa pag-research, lalo na ng mga estudyante. Chat.ai is like your conversational human assistant that understands and speaks in your native language. It's super easy to use. Just upload your FAQs, product descriptions, example conversations, or connect it to your internal API. The AI will quickly learn how to answer questions in the most human way possible based on these trainings. You can use it on your website or connect it to apps like Facebook Messenger, Instagram, or WhatsApp. Zendesk AI can automatically answer your customers' questions instantly, and it works in many languages across many platforms like emails, DMs, Slacks. For example, it will look at the questions in the emails and find relevant answers from the knowledge base. If the answer is not correct, then the AI will quickly connect the customer to the real human support. You can also look at how the AI performs through their analytic dashboard. Deep Converse AI can integrate seamlessly with Zendesk. This powerful combo can provide precise answers to customer and execute multi-step conversations. This AI is powerful because it evaluates not just the content of customers' messages, but also the intent. It can learn new skills with sample and user messages, and these new skills can be trained in less than 10 minutes. Certainly is an AI chatbot for any e-commerce teams to automate and personalize customer service conversations. This AI can recommend products, upsell, and help users with questions about complaints, product returns, refunds, tracking, and orders. It also gathers data from conversations with visitors. This data can be used to make shopping experiences more personalized for customers and increase customer lifetime values. Tapos, usapang privacy naman. Ang daming AI-powered apps na kumukuha ng personal na impormasyon natin. Minsan, hindi na natin namamalayas pero ang mga chatbot, voice assistants, at social media algorithms ay nakakollect ng data natin. Ang tanong, paano natin masisecure ang ating privacy sa isang mundo na laging online? At isa pa, trabaho.
Ang AI ay nagpapabilis ng trabaho, pero paano naman ang mga manggagawa? May mga trabaho na unti-unti pinapalitan ng automation, lalo na sa manufacturing at customer service. Hindi na natin masisisi ang tech companies sa mga innovation, pero kailangan paghandaan natin ang mga pagbabago. At the end of the day, hindi naman masama ang AI. Ang tunay na tanong ay paano natin ito gagamitin ng tama. Kailangan may tamang regulations, transparency at accountability para maiwasan ang misuse nito. At syempre, dapat patuloy tayo maging aware sa epekto nito sa lipunan. Kaya anong thoughts nyo about sa AI? Nakakatakot ba? Excited? Comment below. Gusto kong marinig ang opinion nyo. At kung nagustuhan nyo itong video, don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang ganitong discussion. Hanggang sa susunod, ingat kayo, stay curious! Paalam!